Magandang gabi, mga kaibigan. Nagmamadali akong ibalita sa inyo ang magagandang balita. Kayong malinaw na nakakakita sa akin. Mula ngayon, ay malinaw yan na ring maririnig bawat salita ko. Pagkatapos nating gawin ang proseso ngayon Sa mga maswerte, 60%, 70% o baka kahit 80% pa nga. Pagkatapos ng ating proseso ngayon na gagawin natin ng sabay, mas magiging malinaw ang pandinig ninyo. kung may narinig kayong ingay, parang sipol o matinis na tunog, mga 50% din, mababawasan ito sa 50% ng mga taga-subaybay. Pero mas malaki ang posibilidad ng positibong resulta kung kayo ay nag-subscribe, naglagay ng ilang likes gaya ng dati, at nag-iwan ng positibong komento. At syempre, sabihin nyo rin ito sa mga kaibigan nyo may problema o mahina ang pandinig. Pati na rin sa may maganda ang pandinig. Para sa pag-iwas, ipasa niyo ang video na ito. Sa larawang ito, ano sa tingin niyo ang ipinapakita? Ito ang inyong tainga. Iniisip niyo ang tainga niyo? Ito yung nasa labas? Ito ang nakikita niyo. Tara, sumilip tayo sa loob ng kanal ng tainga mo at sumisid pa. Ano kaya makikita natin doon? Ayan, nakapasok na tayo sa loob. Una nating makikita sa daraanan ay ang eardrum o pandinig na lamat. Sige, sa totoo lang. Tatlo pa lang tenga ninyo kung hindi ninyo alam. Hindi lang dalawa, itong mga ito. Ito ay panlabas lang na bahagi ng tenga. Pero ang tenga ay may tatlong tenga sa bawat panig. Panlabas na tenga, gitnang tenga, at panloob na tenga. Kaya 6 na tenga ang meron ang karaniwang tao. Hiwalay din ang panlabas na bahagi ng tainga. Ang panlabas na kanalang pandinig ang unang tumatanggap ng alon ng tunog na parang pulot-pukyutan. Mayon, pumapasok sa inyong tainga ang aking mga salita bilang mga alon ng tunog. Ang unang sumasalubong sa kanila sa kanilang daraanan, kasama ng aking matatamis na impormasyon, ay ang inyong eardrum. Nasalubong niya sa daan ang aking tinig. Siya ay nag-vibrate at pagkatapos ay nagpatuloy pa. Ang buong proseso ay lumipat na sa gitnang tainga kung saan matatagpuan ang tatlo mong pinakamalit na buto sa iyong katawan. Alam mo ba na may martilyo ka? Meron kang anvil at meron ka ring stapes sa iyong katawan. Kita mo? Ang dami pa lang kung ano-anong bagay sa iyo, kung anong mga gamit. At dito sa gitnang tainga, pumapasok o lumalabas ito at kumukonekta sa iyong nasopharynx, lalamuna. Ang pandinig na tubo ay tinatawag na eustachian tube. Ibig sabihin, dalawang butas mo dito. Kita mo? May isa pa na diretsyo mula ilong papunta sa gitna ng tainga. Bakit kailangang pantayin ang presyon? Parang nabibingi ang tainga mo pag lumilipad sa eroplano. Kung gagawin mo ito pabalik, parang ang eardrum mo ay gagawa ng tunog na ganito, babalik sa dati. Nagpapasok ka ng hangin gamit ang pandinig na tubo. Kung maninisid ka, marunong ka magpalabas ng hangin. Kung diver ka, marunong kang gumamit ng ganitong paraan. Ang gitnang tainga, kapag may iba't ibang sakit, namamaga halimbawa, nakakaapekto rin ito sa pandinig. Ang pamamaga mula mismo sa ilong mo ay maaring lumipat sa tainga. At pagkatapos, itong stapes, itong eardrum ay nag-vibrate. Pagkatapos, dumaan ito sa mga buto na ito. Sunod-sunod silang tumunog. At lumipat na ito lahat sa panloob na tainga. Lahat ng prosesong ito ng paglipat ng tunog, napunta na sa cochlea. Ganyan ang tawag dito. May cochlea tayo, pati kayo, isipin mo. Cochlea at semicircular canals. Ang semicircular canals ay organ ng balanse. Ito ang tumutulong sa inyo na hindi lang manatili ng ganito sa umiikot na mundo. Isipin mo, ang mundo ay umiikot sa sarili nitong axis. Tapos may buwan pa na umiikot. At ang mundo rin ay umiikot sa axis nito. Saan pa ito umiikot? Umiikot din ito sa paligid ng araw. At ang araw naman ay umiikot din sa Alpha Centauri ay umiikot din. At ayan na nga lahat. Ganyan, isipin mo. Kailangan mong magbalanse palagi. Hindi niyo lang napapansin lahat ito. Ang tatlong semicircular canals ang gumagawa ng lahat ng trabaho para sa inyo. Pero kapag nagkaproblema sa trabaho nila, halimbawa, kung may particular na likidong naging mas malapot, pero komplikado ang proseso doon.
Kailangan sa tamang oras ay dapat gumalaw din ang mga otoliths doon. Mayroon din kayong mga maliliit na espesyal na bato sa loob ng inyong mga tainga. At itong dahilan kung bakit nakakapanatili kayo ng balanse, hindi kayo natutumba, at hindi umiikot ang lahat sa paligid ninyo. Tumutugma ang impormasyong galing sa mata at posisyon ng katawan. Ang cochlea ay puno rin ng isang particular na likido at ang pag-vibrate mula sa stapes ay naipapasa sa likidong ito. May mga receptor din doon na gumagalaw. At pagkatapos, ang lahat ay nagiging isang dekuryenteng impulse na dumadaan sa auditory nerve na papunta na sa utak. Doon nyo lang talaga naintindihan ang sinabi ko. Naiproseso na ng utak ang impormasyon. Gaano nakatagal ang lumipas, naisip mo? Ilang sentimetro mula rito hanggang doon. Depende sa lapad ng ulo. May mga tao talagang mabagal makaintindi, sabi nga nila. Depende rin kasi sa galaw ng lamad ng tainga. Itong mga buto, tulad ng sa inyo, gumagalaw yan. Depende sa pagiging bukas ng tubong ito. Tinatawag itong eustachian tube. Pamamaga ng eustachian tube. Si Eustacho, isang tao, siya ang unang nakadiskubre nito. Siya ang nakatuklas, ang unang nakadiskubre. Ivan Eustachiev Eustachievich. Hindi, ibang pangalan niya. Hindi ko lang matandaan. Siyentipiko siya. At ang auditory nerve, cochlea. Kaya mga kaibigan, ano nga ba ang dahilan nito? Para ito sa wakas ay mapabuti ang inyong pandinig at matanggal ang ingay. Dito sa daan, naritong pasukan. Kita nyo? Kapag pumasok ang tunog mula sa itaas o ibaba, narito ang kanal ng tainga na napapalibutan ng kalamnan sa sentido at ng kalamnan sa pagnguya. Ang daanan ng pandinig ay butas, hindi lang basta sa balat. Saan niyo sa tingin ito matatagpuan? Nasaan ito? Sa loob ng buto ng sentido, may istrukturang tinatawag na piramide. Ang dami talagang kakaiba sa katawan natin, di ba? Sa mata may rod at cone. Dito naman may martilyo, stapes, lamad, cochlea at piramide pa. Bawat isa sa inyo ay parang may kaunting ehipsiyo sa katawan. Bawat isa sa inyo ay may dugong paraon. Mga kaibigan, nadidistract ako sa mga usapan ninyo. Simulan na natin. Kuhanin ang hinduturo. Kung malaki ito, pwede rin gamitin ang maliit na daliri. Kadalasan, sapat na ang hinduturo para sa karamihan. Kung may mga kuko kayo, hindi ito gagana. Kaya gupitin niyo muna ang mga kuko. Ilalagay niyong daliri sa tainga. Ipasok mo ito sa kanalang tainga mo. Kahit subukan mong ipasok ng malalim, huwag matakot. Di mo maabot ang eardrum. Kahit maliit na daliri pa gamitin mo. Kung may kuko ka, huwag gawin. Dahan-dahan lang. Kinuha mo ang daliri, ipinasok sa tainga. Yun ang unang hakbang. Pangalawa, paikutin mo ang daliri mo. Minsan, ipinapakita ko sa iba. Uy, ang tanga mo. Ganon din ang gawin mo, pero isang direksyon lang ang ikot. Ano ito? Paikot sa direksyon ng orasan ng ikot. Ganito ang ginagawa natin. Inikot na. Ngayon gawin natin sa kabilang direksyon. Paikot naman na pabaliktad sa orasan. Ano ang ginagawa ninyo rito? Pinipilipit ninyo ang lahat ng tissue ng panlabas na kanal ng tainga, kaya nagkakaroon ng galaw sa mga estrukturang karaniwang hindi gumagalaw. Ibig sabihin, hanggang saan kayang igalaw ang kamay ninyo? Paikot sa isang direksyon, tapos sa kabila naman. Kasabay nito, nare-relax ang bahaging ito ng bungad ng inyong kanal ng tainga. Kailan niya ito gagawin? Mapapansin niyo rin na magkaiba ang diameter nila sa kanan at kaliwa. Mas malaki sa isang side at mas maliit sa kabila. Gawin niyo lang ito ng ilang araw, magpapantay yan. At ganito niyo lang iikot sa magkabilang direksyon, pakanan at pakaliwa. Siyempre, gamit ang kanan at kaliwang kamay. Pagkatapos nito, mapapansin nyo na may bahagyang pagbuti sa pandinig nyo. Posible ring may ingay, sipol, o matinis na tunog na iba-iba ang tono. Kung gusto nyo, pwede nating pag-usapan yan sa susunod. Sa ano nakadepende ang galas? Sige, hindi na mahalaga yan na yun. Basta pinapabuti lang natin ngayon. Ayan, sunod. Una nating ginawa yan. Pangalawa, ito ang gagawin natin. O, kanan kaliwa, ulitin niyo lang. Pwede niyo rin gawin muna sa isang gilid.
Tapos mararamdaman nyo yung pagkakaiba sa mga tenga nyo. Parang makakaroon ng kaunting daloy ng dugo papunta sa tenga at mas lalakas ang pandinig nyo. Maari. Sige, tuloy. Susunod na galaw. Heto, ipinasok ulit natin ang mga daliri sa tenga. Heto ang isa pa nating kamay. Ito ay... Kita nyo? May nalito. Heto siya. Ang kanang kamay ay naging kaliwa. Hinawakan ko ang balat sa taas ng tenga. Pinisil ko para hindi lang sa balat, kundi pati na rin sa kalamnan. At ngayon, ano ang ginagawa ko? Pinipisil ko pababa gamit ang dalirang ito habang hinihila ko pataas sa kabilang direksyon ang balat at kalamnan papunta rito sa taas. Parang hinihila ko, inistretch ko ang mga tissue na ito sa magkaibang direksyon. Inistretch ko, pinakawalan, hinila ulit ang mga tissue hanggang maramdaman ko ang kaunting pagtutol. Hinawakan ko doon at bahagyang pinakawalan. Isa pa, hinila, hinawakan, at bahagyang pinakawalan. Isa pa, ibig kong sabihin, ganito ang ginagawa ko, kita mo? Ganito ang galaw ko sa iba't ibang direksyon, papunta rito. Pero hindi naman malaki ang amplitude. Ayan, hinila, pinakawalan. Sunod. Unang anggulo ito, dito tayo humila sa sentido. Hinila natin ang tainga, pababa at sa kabilang direksyon. Habang ginagawa ang mga ehersisyong ito, maaari mong maramdaman na dumadaloy ang dugo hindi lang sa labas ng tainga, kundi parang gumaganda talaga ang daloy ng dugo papunta mismo sa tainga. Normal lang yan, maganda yan. Alam niyo na, maganda talaga. Dapat maganda at komportable ang pakiramdam. Hindi masakit. Kung may masakit, senyalis ito ng pamamaga. Ipagamot muna ang pamamaga at huwag gawin ito. Sunod. Dito, tingnan ninyo. Itong kamay na ginagamit ko sa kalamnan ng sentido, dito ko siya hinihila, iniusog. Ngayon, ipinasok ko na siya sa tainga at itong isang kamay, inilagay ko dito sa ilalim ng cheekbone. Dito. Inilagay ko sa bahagi ng kalamnan ng panga. Inilagay ko ito dito. At ganon din. Hinihila ko sila sa magkasalungat na direksyon. Ganon din, gumagawa ko ng galaw pababa sa kalamnan. Parang kinakapitan ko siya. At pababa ang galaw ko. At ang tainga, ibig sabihin, hindi lang ang pinakakatawan ng tainga. Kailangan ipasok ng kaunti pa kaysa sa bungad ng tainga. Para pati ang buong pandinig na daanan, itong panlabas, hilahin pataas, doon pataas. Ibig sabihin, inaalis mo lahat ng mga nagdikit-dikit na proseso, lahat ng mga hadlang sa paggalaw na nabuo sa mahabang panahon ng buhay mo. Maganda. Hilahin sa iba't ibang direksyon. Hinila, pinakawalan, hinila, pinakawalan, hinila, pinakawalan. Ang susunod na gagawin pa, ano pang natira sa atin? Ito ay hilaga at timog na direksyon. Natira na lang ang silangan at kanluran. Oo, sabi nga nila. Dito kung paano na lang. Ilagay nyo rin, siguro, ang hinlalaki kung kasya. Kung ano ang komportable. Dito, ilagay muna ang mga daliri sa ilalim ng arko ng butong pisingi na ito. Hilahin din sa magkaibang direksyon. Ang tainga sa isang direksyon, ang mga tissue sa kabila. Pagkatapos, sa mismong cheekbone arch at sa ibabaw nito. Pero subukan niyo talagang baguhin ng kaunti ang anggulo sa magkaibang direksyon. Ibig sabihin dito ganito, dito ganito, dito ganito, sa iba't ibang direksyon. Hilahin niyo. Isa pa itong direksyon para sa atin. At ang natitira, ang huli. Sa wakas. Itong bahagi dito, sa likod ng tainga, bahagi ng mastoid process. Anong gagawin natin dito? Ipasok ulit ang daliri sa tainga, oo. Dito naman, sa likod ng tainga, ilagay ang mga daliri mo para nasa ilalim din ng balat. Ibig sabihin, inililipat mo talagang balat dito. Pero kasama ng balat ay ang mga tissue na nasa ilalim nito. Mga fascia, iba't ibang kalamnan kung sakaling madaanan mo. Hinatak natin ito sa magkaibang direksyon. Ang tainga sa isa, fascia naman sa kabila ng balat. Ibig sabihin, ganito rin natin ito inyunat. Pagkatapos ng mga ganitong galaw, gawin ninyo ang test. Takpan ng isang tainga.
Makinig. Takpan ang kabilang tainga. Mapapansin ninyo na may pagbabago na sa pandinig. Kahit ako, nararamdaman ko na ngayon. Maaring pansamantalang gumanda agad ang pandinig. Pero kung gagawin niyo ito ng ilang ulit, magiging tuloy-tuloy ang pagbuti at pati ang ingay, kung meron man, mawawala rin. At ang huling hakbang. Tingnan ninyo, ipasok ulit ang daliri sa tainga. At ngayon, ganon ulit ang gagawin. Hiilahin natin. Pero gagawin natin ito sa sternocleidomastoid na kalamnan. Ilagay ang mga daliri kung saan komportable. Pwedeng ganito o ganito. Bastang layunin ay parang hinahaplos, pababa ang sternocleidomastoid na kalamnan. Kaunti lang. Walang problema kung medyo mapunta ka sa gilid. Basta nasa bahagi ka ng sternocleidomastoid na kalamnan. At gamit ang daliri, humihila tayo sa kabilang direksyon habang ginagawa ito. Sa magkaibang direksyon ang hila. Kung malaki ang hinalaki mo, baka magkasya. Hindi talaga kasya at hindi rin komportable para sa iba. Pero matututo rin kayo. Hila sa magkaibang direksyon. Daliri dito, kamay pababa. Sa sternocleidomastoid na kalamnan. O mga kaibigan, binabati ko kayo. Sa wakas maririnig nyo ng mga matatalinong salita na sasabihin ko, wala na kayong mamimiss na kahit ano. Gusto ko ring sabihin sa inyo na kailangan ninyong gawin din ito sa kabilang tainga. Madali ninyong maiintindihan ito gamit ang salamin. I-mirror lang ang video at gawin sa harap nito. Naintindihan niyo ba? Walang biro. Seryoso ang usapan dito. O, mga kaibigan, itong paraan na to ay nakakatulong mapabuti ang pandinig. Nakakatulong din alisin ng ingay sa tainga at nagpapabuti ng daloy ng dugo sa tenga. Sa ilang kaso, nakakatulong din ito laban sa pagkahilo dahil sa problema sa semicircular canal. Pero may iba pang mga dahilan doon. O sige, huwag kayong mahiyang magyabang ng inyong mga resulta sa mga komento. Anong mga resulta ninyo? Interesante. Ilang porsyento kaya ng mga tao, ng mga manonood, ang gumanda ang kalagayan ng kanilang pandinig? Anong sasabihin sa iba? Sa susunod na palabas, na lang ulit tayo makikita. Tinutulungan natin ng magulang at nag-ehersisyo rin.